Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So, pahinga muna tayo sa mundo ng mga manggagamot, ano? Mundo ng manggagamot. Dito naman tayo sa ghost videos, 'di ba? Meron akong i-content sana yung kila Donsky tsaka Kuya Red. Kaya lang parang alam mo yung feel na parang nakakatamad na. Kasi same style, may magpapakita na wala na pagdating sa huli, wala naman tayong resolution kung ano yung nangyari, basta nagparamdam lang. Tapos wala na. Papasok do sa location. Tapos 'di ba? Walang parang sense of fulfillment pag pinanood mo yung videos. 'Di ba? Babalik ako doon pag may mga interesting na nakita na doon sa videos nila. Huwag kayong mag-alala. Kasi ang dami may magsasabi na naman sa akin na tingnan niyo yung bagong video ni Kuya Red. Tingnan mo yung bagong video ni Donsky. Wala ba naman ako makitang special. Same pa rin naman sa dati. 'Di ba? Dito muna tayo sa KMJS muna tayo. At least ito kahit papaano may sense yung pinapalabas dito eh. So ito, ang title ng video ay Poltergeist daw sa Quezon. Tingnan natin yung mga bago sa channel ko mga men. Gusto kong humingi ng paumanhin sa mga tao na mau-offend ko. Ako po ay isang skeptic na tao. 'Di ba? Hindi nyo may expect sa akin na ako ay maniniwala agad-agad sa mga kababalaghan na nangyayari. Mapayan ay mapaalbularyo man o hindi. Ang pangunawa po ay nasa inyo na lang po sana. Huwag niyo po akong aawayin kung may masasabi ako dito or may opinion ako dito na taliwas sa opinion nyo. Dahil ako po ay may karapatan din under sa ligang batas na mag-express ng aking opinion. Hindi naman po bawal yon. Hindi naman po bawal yon. Huwag niyo akong sasabihan na manahimik ka. No. Wala kang karapatan na patahimikin ako. Pwede mong kontrahin yung sinasabi ko. Mag-comment ka dyan sa baba. Kontrahin mo yung sinasabi ko. Yung sinasabi ko huwag niyong pakialaman yung mga nasa personal ko, yung tanggalin mo ang maskara mo. Wala po sa pagmumuka ko yung katotohanan. Ang atupagin niyo po yung sinasabi ko. Pagka tingin niyo na mali yung sinasabi ko, yun po yung kontrahin niyo. Wala nang iba. Huwag niyong kukontrahin kung ano yung suot ko, kung ano yung maskara ko, 'di ba? Kung ano yung mga nasa paligid ko dito, wala kayong pakialam. Ang pakialaman niyo yung sinasabi ko. Kasi yun ang dahilan kung bakit nanonood kayo sa akin doon sa sinasabi ko. 'Di ba? Huwag niyo akong patitigilin. Kung mali yung sinabi ko, sabihin niyo diyan sa baba, bungo, mali yung sinabi mo kasi ganito, ganyan, ganyan, ganyan. 'Di ba? Ganon. Tapos, huwag yung tumigil ka. Huwag kang mag-comment. Pag hindi ka naniniwala, huwag kang mag-comment. Bobo! Bakit ikaw? Hindi ka naniniwala sa akin, nagko-comment ka diyan. 'Di ba? Yung mga bago pong subscribers ko na manonood sa akin, pinapaunawa ko na po sa inyo, ako po yung tao na hindi basta-basta naniniwala hanggat walang patunay. Sana po maintindihan nyo. Hindi ko po layunin na bastusin kayo sa paniniwala nyong yan, 'di ba? Pero pwede po kayo mag-explain, malay mo tama naman kayo. 'Di ba? Huwag kayong magagalit sa akin. Skeptic po akong tao. Pero naniniwala naman ako. Ito nililinaw ko, hindi ko sinasabing hindi totoo ang multo. Hindi ko sinasabi na hindi totoo ang engkanto o laman lupa. Hindi ko sinasabi na hindi totoo na may nakakapagpagaling o ano. 'Di ba? Ang kinokomentan ko lang yung video. Yung video ba yung totoo o hindi? Hindi yung multo. Katulad nito, ang topic natin multo. Hindi ko sinasabi na hindi totoo ang multo. Yung video ang pinag-uusapan natin kasi ako naniniwala din ako na may multo talaga. Pero laganap ngayon yung mga namimeke ng video para sa views. Maintindihan nyo po sana. Malinaw na po ba tayo? Kasi mamaya may magsasabi na naman yun sa baba, tanggalin mo ang maskara mo. Huwag kang magsalita. 'Di ba? Wag ganon, 'di ba? Kontrahin nyo na lang yung sinasabi ko.
Oh, mali yung sinabi mo na ganito bungo. Ang totoo niyan ganito, ganyan, ganyan. 'Di ba? Kasi yung sinasabi ko yung importante. 'Di ba? Anyway, pagpatuloy na natin 'to. Malinaw na tayo ha. Winarningan ko na kayo pag manonood kayo sa akin. Baka mamaya ma-offend na naman kayo. Winarningan ko na kayo ha. Winarningan ko na kayo. Ngayon, kung ayaw nyo ng ganitong panoorin, nasa pagpapasya, hindi ko kayo pinipigilan na manood sa akin, pero nasa pagpapasya na kayo, nasa pagpapasya nyo na. Kung itutuloy nyo pang manood sa akin o hindi. Pag tinuloy nyo manood sa akin, makisama ka dyan sa baba. Anyway, pagpatuloy na natin to. Lucena, Quezon. Lumaki si Sofia. Kasama raw ang mga kalaro na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Yun yung sinasabi naming bahay namin. Marami talaga doon eh. Papatugtog ako ng Christian songs kasi nga para mawala yung bad spirit. Bigla siyang namatay. Ang tanong, bakit hindi mo ibuo yung ibuo itong screen? May purpose po 'yan, 'di ba? Naipaliwanag ko na sa napakahabang panahon. May purpose 'yan kung bakit ganyan. Hindi ko siya pwedeng ibuo. Pero i-make sure ko naman na may intindihan niyo yung pinanonood natin. May natakbo sa hagdanan. Sino yan? Talagang may mga bata. Hanggang isang araw, mula sa pagkakahimbing, bigla na lang daw siyang nagising. Biglang may lalaki talaga siya, matangkad, mapayat. Tapos bigla siyang sinakal ako. Gusto kong magsabi ng in Jesus name para matanggal siya. Pero hindi ako makapagsalita. Tapos nung nakapagsalita ako, nawala siya. Ano yun? Common, may tinatawag tayong sleep paralysis. Common na ano yan, na medical condition yan, men. Yung sleep paralysis na yan. Kahit ako nakaranas na rin ako niyan eh. Maybe sa iba tinuturing nila na tinuturing nila yan na paranormal. Pero na-explain ng ng science yan, yung sleep paralysis. Yung hindi ka makagalaw, hindi ka makapagsalita. 'Di ba? Kasi kalahati tulog ka, kalahati awake ka. Ganito po ang paliwanag diyan, Sa utak natin may dalawang mechanism sa utak natin. Isang gising, isang tulog. 'Di ba? Tayo, pag ako muna panoorin nyo. 'Di ba? Isang gising at isang tulog. Dapat hindi sabay dapat 'yan. Itong gising na to, ito yung awake na tinatawag. Pag matutulog ka, dahan-dahang magsasara yan, bubukas yung tulog. 'Di ba? Pag magigising ka naman, ganun din. Ngayon, ang nangyayari kasi sa sleep paralysis, aantokin ka na, matutulog ka na, may stuck ngayon sa gitna. Yun na hindi normal. Kaya kalahati ng katawan mo tulog, kalahati gising, aware ka. Nakikita mo ngayong kapaligiran mo dyan. Kaya lang, yung pagkatulog mo, may makikita ka doon ng mga scientifically explainable naman yan. Yung tinatawag na sleep paralysis. Pero syempre, hindi natin maiwasan na pag hindi maiintindihan yung sistema, ay hahaluan na natin ng mga explanation na paranormal. For me, hindi naman masama yun, Hindi naman masama. Pero sinasabi ko lang sa inyo na na-explain ng science yun kung paano nangyayari. Ngayon, sige, kung paniniwala nyo naman na yun ay dulot ng masamang espiritu, wala naman ako magagawa doon. Dahil sa nangyari, nilisan ni Sofia ang bahay. Makalipas ang mahigit 10 taon, may sarili ng pamilya at bahay si Sofia dito rin sa Quezon. Pero hindi pa rin daw siya matahimik. Dito sa bahay kasi pag halimbawa lang may nakita kang parang shadow, hindi ako talaga nag-i-entertain kasi matatakot din ako. Kasi dati nga, nakaka-experience na ako dun sa bahay ng lola namin. Ang may
may-ari nito ay yung tito ko, si Tito Leandro. 50 years na yun, itong bahay na to ay matagal na. Nirenovate namin. Ano ba itsura nito dati? Luma siya, kahoy yung flooring. Pinagpalit namin siya yung kwarto sa salas. Sabi nga nila, dapat magpapaalam ka kapag gagambalain mo yung, o i-renovate mo yung bahay. Kaso that time, hindi ko talaga nagawa. Feeling ko nagambala sila. Ang pinagmumulan ng kababaihan. Kaya ayoko rin ng yung halimbawa may bahay. Pwede, galing sa mga magulang ko yung bahay. 'Di ba? Pinamana sa akin. Pero yung hangga't maaari, yung bibili ka ng bahay na nagamit na. hindi mo alam kung anong freebies ang meron doon sa bahay eh. 'Di ba? Sino nakaranas na sa inyo diyan na yung lumipat sa Valenzuela, naranasan namin 'yan. Yung ganyan na sa apartment, hindi namin alam yung history. Yung marami kami nararamdaman doon dati. 'Di ba? O yung bahay namin pala sa Valenzuela, hindi yung apartment. 'Di ba? Kasi yon parang parang bayad utang sa tatay ko yun dati noon. Bago pa ako nag-apartment noon. 'Di ba? Iba talaga ang pakiramdam noon. I mean, pag nandun ka, wala naman akong nakikita, pero yung nai-imagine mo, dahil sa sobrang luma ng bahay, alam mo yung mga lumang bahay na may maraming arte sa maraming ukit-ukit na pattern, yung ganon. Yung talagang, alam mo yung bahay ng mga donya-donya nung araw. Eh ngayon kasi hindi na uso yun eh, yung maraming mga design, yung ultimong mga supae, bordado ng paukit-ukit. Kaya tuloy halimbawa pagka tapos ang taas pa ng ceiling no, ang taas pa ng pag matutulog ka, hindi naman pero yung utak ko, nai-imagine ko, alam mo yung parang multo na parang Spider-Man na nakaganon sa'yo. Yung mga ganon. Na yung tiles pa sa banyo lumang-luma na. Kaya nga hangga't maaari kung halimbawa may bagong bahay, mas maganda yung ikaw yung magpatayo eh. Para ikaw talaga yung nauna. O kung meron man doon, siguro mga elementals na lang, di ba? Pero yung pinaglumaan na bahay talaga na iba yung iba yung feeling talaga. Balaghan, maaari raw na ang ilog sa tabi ng bahay. Kala mo siya ay tahimik lang na ilog, pero actually ang sabi nila, sa ilalim daw yan ay malakas talaga yung current at Yan daw ilog na napakalalim. Kaya pag may nalunod, hindi yun naman nakikita rito. Bakit po kayo nagsistay pa rin dito? Kasi wala pa kaming choice. Pinarenovate namin to, meron pang kailangang isettle na pera dito. Hanggang nitong Pebrero, may dumating sa kanilang bahay ang bago nilang kasambahay na si Jen. At mula noon, mas lumala pa raw ang mga pagpaparamdam. Binagsak yung binagsak yung bag no. Hanggang nitong Pebrero, may dumating sa kanilang bahay. Ay, hindi nyo pala nakita na binagsak yung bag. Pakita ko sa inyo. Bug. Bago nilang kasambahay. Hanggang nitong Pebrero, may dumating sa kanilang bahay ang bago. Dito makikita may dumating na nakasambahay. At ayon dito sa kwento, umpisa hindi ko pa napapanood to ng buo ha. Medyo nagkaroon na ako ng idea kung ano to, pero hindi ko pa to napapanood ng buo. Pero mapapansin mo dito sa kwento na to, tingnan nyo. Nagsistay pa rin dito. Kasi wala pa kaming choice. Pinarenovate namin to, meron pang kailangang isettle na pera dito. Hanggang nitong Pebrero, may dumating sa kanilang bahay ang bago nilang kasambahay na si Jen. At mula noon, mas lumala pa raw ang mga pagpaparamdam. So ang unang clue natin dito, dumating yung kasambahay. 'Di ba? Dumating yung kasambahay at lalong lumala daw yung pagpaparamdam. Nung pag nakakaramdam ka kami, halimbawa, yung nalaglag na yung electric fan, hindi namin siya talaga pinapansin. Parang, nalaglag lang yung electric fan. Ang pamangkin ni Sofia, madalas daw ang pag-iyak. Bigla siyang iiyak. Hindi siya yung maaano mo siya ng battle or ng dede. Hindi mo siya mapapatahan ng ganun. Nung in-interview ng aming team si Jen, meron siyang inamin. Kasi nung baby pa lang daw po ako, may kasabay daw po ako pag-anak, duwende daw po. Nandun pa po. Galing din sa sinapupunan ng nanay mo, duwende. Sa amin po, may nararamdaman na po talaga ako doon, kakaiba po. Parang may lagi nagbabantay po sa akin.
May napapansin din daw si Sofia sa mga kuha sa CCTV kay Jen. Actually, ngayon ko lang siya napansin. Kung saan nasan si Jen, nag-glitch. Oh. Kung nasan ka lang. Bakit po kaya sa tingin niyo, ma'am? Hindi, feeling ko yung pag-glitch na yon. Parang nagko-convert siya ng anong tawag dito? From daytime to night vision eh. Kasi may nagbabago dun sa light eh. Dun sa light source. May nagbabago eh, tinan nyo. Nag-glitch. O, di ba halimbawa ganyan. Oh. Biglang didilim ng ganun kasi nga yung kasambahay niya ay parating na. Ibig sabihin, yung source of light nagbabago eh. Nagko-compensate yung CCTV. For me, yun kasi nakaranas na akong gumamit ng CCTV do sa store na pinagtrabahuhan ko dati. Naoobserbahan ko din yan. Pag may mangyayaring movement, nababawasan yung ilaw o nagko-compensate yung yung CCTV. Nag-glitch. Katulad niya, no? 'Di ba? Oh. Didilim kasi parating na kasi yung yung kasambahay nila eh. Maaring yung ilaw na nabawasan. Tapos kasi 'di ba nandiyan na kasi nga yung source of light nababawasan. Magko-compensate yung Ngayon, tatakpan na ng kasambahay nila yung pintuan. Lang. Dahil gumanon, magko-compensate uli. Bakit po kaya sa tingin niyo, ma'am? Hindi ko rin alam. Kinakabahan ako eh. Panoodin mo, Jen. Grabe siya. O kung nasan ka lang. Ito naman, dito sa isa, tingnan natin. Kutob ni Jen, Ba't sinusundan hindi din siya ng mga espiritu. Maging siya, meron din daw nararamdamang kakaiba sa bahay. Dito lang po ako nakakaramdam ng takot, kaba. Nung one time na ako lang po mag-isa dito, Baka mamaya kasi confirmation bias na naman yan eh. Dahil nakwentuhan ka na may kababalaghan dyan or syempre maghahanap ka na ng kababalaghan na iuugnay mo sa sarili mo. Gagalit na kayo yung mga naniniwala. Okay, magagalit ha. Pagiging skeptic lang po yung Ngayon kung totoo naman yan, wala naman ako magagawa. No? Pag totoo naman yan, mamaya gagalit na naman kayo dyan eh. Wala ka na naman pinaniniwalaan. Huwag ka na mag-comment. minsan nga po biglang saraduhan ng pinto ng CR. Tapos parang may... Wait, alam nyo na ba yung confirmation bias kung ano? Ang confirmation bias kasi mga kababayan ko, pag sinabihan ka ng isang bagay o may narinig ka, hahanapan mo na ng yun eh. Aabangan mo na siya ng ng kaganapan eh. O let's say halimbawa ganito, no? Sasabihin ko sa'yo, ngayong araw mamalasin ka. Ngayong araw mamalasin ka. Kahit na halimbawa ngayong araw nakaranas ka makapulot ng 1,000, 'di ba? Narinig mo na yung anak mo ay nakapasa sa exam, ikaw ay tumama sa wedding. Hindi mo papansinin lahat 'yon. Naka-focus ka dun sa mamalasin ka. 'Di ba? Halimbawa, ikaw ay nilibre ng Jollibee, hindi mo pa rin iisipin 'yon. Pero pagka halimbawa biglang nadapa ka ng hindi mo inaasahan, may iisip mo na ako, ay ito na yung sinasabi ni Bungo na namamalasin ako. Yun ang tinatawag kasi na confirmation bias. Hahanapin mo kasi yan kung ano yung sinabi sa'yo. Kadalasan yan sa mga manghuhula eh. Pag sinabi na manghuhula na papalarin ka, makakapag-abroad ka. Pero kahit na lagi kang nare-reject sa trabaho, naniniwala ka pa rin na darating yung swerte mo na yon. Di ba? Mga kababayan ko. Kaya patuloy ka pa rin mag-a-apply. Kasi sinabi nga ni Jay Costura, halimbawa, na makakapag-abroad daw ako. Di ba? Yan ang tinatawag kasi na confirmation bias. Parang ito yung nangyari dito. Ito yung analysis ko ha. Nasabihan siya na may kababalaghan dyan. Siyempre, mag-iisip din siya ng mga bagay na feeling niya ay may kababalaghan din na nangyayari sa kanya. Nararamdaman po ako parang may tao po talaga. Minsan kasi, power of suggestion na lang yun eh.
Nangyayari naman yan, yung mga ganyang bagay. Kahit nga placebo, scientifically proven na nangyayari psychological. Alam nyo ba yung term na placebo? Yung sasabihin sa'yo na gagaling ka. Diba? May isip mo na makakaramdam ka naman ng kagalingan. Diba? Ang kabaliktaran naman ng placebo, yung tinatawag na hypochondriasis. Kaya alam ko po itong mga term na to kasi nasa medical field po ako. Ano yung hypochondriasis? Yung iniisip mo, may sakit ka lagi. 'Di ba? Kahit na tinest ka na ng doktor, sinitiskan ka na, lahat-lahat, hindi, feeling ko masakit ang ulo ko, feeling ko may tumor ako sa ulo. Kahit na sinitiskan ka na, walang nakita doon sa utak mo. 'Di ba? Ipipilit mo pa rin dahil may nararamdaman ka eh. Hypochondriasis naman ang tawag doon. Ngayon, kadalasan, yun naman ang sinasamantala ng mga manggagamot. Na hindi, kung walang makitang finding sa'yo, baka mamaya sinaniban ka ng engkanto or nagustuhan ka ng kapre. Diba? Galit na kayo? Kung may nagagalit kayo, nagpapasintabi po ako ha. At may nakita rin daw si Jen na nahahawig sa ikwinento ni Sofia na sumakal sa kanya. Nung natulog po kami, tapos nagising pa ako ng alas 12 or alauna. May nakita po ako na malaking tao po na nakatayo po. Nung pagtingin ko po sa kanya ulit, wala na po siya ulit. Tapos, Common naman yun. Common yun sa sleep paralysis. Common yun. Common yung yung nakikita na ganyan, mga anino, shadow person, sa sleep paralysis. Search tayo na hindi lang naman kayo nakakaranas niyan, men eh. Aha. Shadow person. Sleep paralysis. 'Di ba? Ayan ayon dito sa sa Wikipedia, a sleep paralysis sufferer may perceive a shadowy or indistinct shape approaching them when they lie awake paralyzed and became increasingly alarmed. Ano yan? Common yan na may mga shadow person kang makikita. Yan sa sleep paralysis. Hindi lang kayo ang nakakaranas niyan. At some point rin yata ng buhay ko, naranasan ko na rin yan eh. Hindi yun. For me, hindi paranormal yan, yung ganun. Kahit sa Amerika, kahit nga nung panahon pa nga ng panahon pa nga ng mga castle nasasabi na yan eh. Ayan may painting pa nga yan na may pumapatong daw sa'yo pagka nai-sleep paralysis ka eh. 'Di ba? Common na common yan. Yan may experience. Yan, may shadow person din na ganito itsura. Sleep paralysis, 'di ba? Yun ay tinatawag kasi na hallucinations yun. Kasi nga half sleep, half awake yung brain mo. Anyway, pagpatuloy na natin. Hindi, mga kababayan ko, nasa scientific side kasi ako eh. Inuulit ko kung ang interpretasyon ng mga kapatid nating manggagamot dyan ay engkanto yun o hindi. May version kayo niyan. Pero sa amin, may version din na na-explain kasi ng science yan eh. nung natakot na nga po ako, kinalibutan na po ako. Hanggang nito lang nakaraang linggo, nakuhaan mismo ng CCTV sa kanilang kusina ang patunay ng di manoy pagpaparamdam. Uy, nalaglag. Ang isang tile sa lababo, bigla-bigla na lang nalaglag. Nag-stay po ako dyan sa may kitchen kasi po maghuhugas po sana ako ng mga plato po. Maya-maya po bigla na lang po nalaglag yung tiles kahit hindi po ako nakasandal. Oh. Ano sabi ni ate? Ano sabi mo ate? Nag-stay po ako dyan sa may kitchen kasi po maghuhugas po sana ako ng mga plato po. Maya-maya po bigla na lang po nalaglag yung tiles kahit hindi po ako nakasandal.
Nalaglag daw yung tiles kahit hindi siya nakasandal. Examine nga natin yung CCTV. Kahit hindi daw siya nakasandal. Nung natakot na nga po ako, kinalibutan na po ako. Hanggang Tama ha? Oh, panoorin natin ito CCTV na to. Ano ba? Nakikita kasi dito ate, nito lang nakaraang linggo, nakuhaan dumikit ka. mismo At saka sinandal mo. Parang ito, nonsense itong ginagawa mo dito eh. Out of nowhere, gumanyan ka lang. Anong ginagawa mo dyan? Hindi kayo ha? Hindi, ano ba kayo? Doon sa sinabi niya na hindi naman daw siya na sandal. Na nga po ako, kinalibutan na po ako. Tama ha? hanggang nito lang nakaraang linggo, Oh. nakuhaan mismo ng CCTV sa kanilang kusina ang patunay Wala ka namang ginagawa dyan, men eh. Ibig sabihin, yung ano mo, yung braso mo, dinidiinan mo yan. ng Oh. umano'y pagpaparamdam. O, diniinan niya pa, o tinuunan niya pa. Toink, sabay gumanon. Ewan ko sa inyo eh. Kayo, bahala kayo kung maniniwala pa rin kayo na paranormal yun, no? Wala naman ako magagawa. Ang isang tile sa lababo, bigla-bigla na lang nalaglag. Hindi naman bigla-bigla nalaglag. Nag-stay po ako dyan sa may kitchen kasi po maghuhugas po sana ako ng mga plato po. Tumingin-tingin ka muna eh. Maya-maya po bigla na lang po nalaglag yung tiles kahit hindi po ako nakasandal. Sumandal ka, ginano mo yung braso mo. Ano ba? Kinabukasan naman, habang Ay, ito. nagtutupi raw si Jen ng mga damit sa loob ng kwarto, mapapansing tila nag-iiba-iba ang kulay at meron ding static ang kuha ng CCTV. Pero ang sukdul Meron kasi may movement doon, banda doon. Or, daw na ito yung theory ko, ano, kung bakit nag-iiba-iba yung, ano, yung, ito kasi ang nangyari, na-determine ko na. Dito kasi sa una, may nagbabago yung light source eh. Pero dito sa isa, tingnan natin na, yung isang pangyayari sa CCTV. kinabuk O, ito. Dito kasi, nag-glitch siya, no? Napapansin nyo kasi yung TV, nagiging dark yung eksena. Wala siyang masyadong light. Kasa naman, habang nagtutupi raw Ngayon, nung nag-bright yung TV, ng mga damit sa loob ng kwarto, nag-bright na yung TV, biglang magko-compensate ngayon. May light source kasi na nagbabago. Katulad yung kanina doon sa may pintuan, kaya yung CCTV, nag-compensate kasi lumiwanag na uli yung lumiwanag na uli kasi yung TV. Nagigets nyo? Tama ha? kinabukasan Di ba, dark yung kuha, ganyan ang kuha ng habang TV. nagtutupi raw Nung lumiwanag ang TV, ng mga damit sa loob ng kwarto. bigla nag-compensate yung CCTV. Kasi Papansin lumiwanag tila na eh. nag-iiba-iba ang kulay at meron ding static ang kuha ng CCTV. Di ba, nagko-compensate uli kasi nga doon sa eksena na nakikita doon sa TV. Light source kasi ang TV eh. Pero ang sukdulan daw na pagpaparamdam nangyari ilang minuto ang lumipas. Nung ang Sumabog yung sumabog yung lamesa. salamin ng kanilang lamesita, bigla na lang pumutok. Sa bahay na ito, Ito naman yung theory ko doon. Ito yung theory ko. Theory ko lang. Feeling ko may crack na yun eh. Na bigla na lang bumigay eh. Nangyayari naman yan, may karanasan naman akong ganyan. Hindi naman lamesa, bintana naman. Sa sa showroom. Biglang nasira siya nang walang ano-ano'y nasira siya. Kasi nung the day before na na sumabog yung bintana na yon. 'Di ba sa showroom ng mga sasakyan, may malalaking salamin doon, 'di ba? Before kasi na doon, may nagrambulan doon sa harap na natamaan ng bato yon. Pero hindi naman nakita yung fracture doon sa salamin. 'Di ba? So kinabukasan, parang normal operation pa rin, biglang sumabog yung salamin. Ang diagnosis yung gumagawa ng salamin, baka may stress fracture na yon. Tama ba? Stress. May stress na yung salamin.
may fracture na, or tama bang gamitin ang fracture sa ano, or may damage na, may hairline crack na, parang hindi niya na lang nakayanan na bigla na lang siya sumabog, nag-develop yung ano, yung hairline crack, hindi pala fracture, sorry, sa buto pala yung fracture. 'Di ba? Parang nagigisi, ibig sabihin, feeling ko mayroong crack na yung lamesa na yan. Kaya siya pumutok. Kasi yung tiles na nalaglag, ano yun, explainable naman yun eh. 'Di ba? Ito ni na Sofia, meron daw mga masasamang espiritu na nagpaparamdam. Hanggang nito lang nakaraang linggo, nakunan daw ng CCTV ang dimanoy mga kababalaghan. Nariyang sa kusina, may bigla na lang nalaglag na tile. Tinuunan niya eh. Sa sala naman, ang salamin ng kanilang lamisita, bigla na lang nabasag. Siyempre natakot ako kasi bakit nga naman bigla siyang puputok ng ganun, eh wala naman. Kasi ako, for me, no, kung halimbawa poltergeist yun, ba't di mo nalang paliparin yung base? Paliparin yung baso? Diba? Yung mga nakapatong sa lamesa, ba't kailangan paputokin mo pa yun? Diba yung trip ng multo eh? Ng tao, hindi naman mainit. Then wala naman talaga siyang nag-force doon sa salamin para mabasag. Dito ba ibang bubog nandyan, nakadikit naman talaga siya eh. Hanggang ngayon, hindi mo siya maaangat kahit anong parte. Kasi talagang nakadikit siya. Tsaka makapal yung salamin, no? Kaya hindi naman ito mababasag ng aso. Feeling ko may ano yan, alimbawa, yung salamin nyo na yan, napukpok na yan before, nakadevelop siya ng stress. From time to time, bumigay na nung time na yon. Napapaisip daw si Sofia, baka poltergeist o yung mga espiritong may kakayahang manakit Kasi at for me, kung poltergeist yan, dapat nagliliparan na yung itong mga nakadisplay sa cabinet mo na yan. Yung mga ito, yan. Nagliliparan na dapat yan. Pero, ang pinipili lang ng poltergeist, eh, yung tiles, tsaka ano, tsaka yung lamesa. Diba? At meron pa bang ibang pagpaparamdam dyan, maliban dyan sa dalawa? May CCTV naman kayo, di ba? manggulo ang namamahay din sa kanilang tahanan. Poltergeist or tinatawag nilang maligno or yung mga malalakas na klase ng multo. Ito yung mga naipunan ng energy. Tumagal ang panahon, na-feed siya ng na-feed, kaya niya nang magpagalaw ng objects, kaya niya nang manakit ng tao. Pinaimbestigahan ni na Sofia ang kanilang bahay. Nung time na nabasag yung matagal siya nakatitig sa area dito. And nung nandun sa lababo, ganun din. May mga, kumbaga, stagnant energy, negative energy, or nangyaring naging poltergeist na. Nung pinanood ko yung video for the first time, ang dating sa akin is merong paranormal activity. Nakita ko na ang aso is parang may kakaiba siyang nararamdaman sa area. No? Usually yung pet dogs natin, cats natin, Hindi, natural lang naman na may, siyempre alaga yun doon eh. Hindi naman pwedeng mawala yan eh. siyempre para may iba silang, kumbaga, instinct. Mas nauuna silang maging curious kaysa sa tao. Pero hindi eh, yung focus nung aso dito lang. Kasi nga, sinara ni ate yung sinara niya yung pinto. Susundan nung mas nauuna silang maging curious kaysa sa tao na, uy, kakaibang energy to. Lalapitan nila yun or, kumbaga, mag-iiba yung behavior nila. Hindi, for me, hindi. Siyempre, may... I don't know, Para patunayan na ikaw to, magbasag ka ng gamit, pagalawin mo ang gamit. Siyempre, hindi na mangyayari yon kasi nga hindi nga poltergeist. Challenge natin siya, pero yung entity na sinasuspect natin, wala namang lumapit. May nararamdaman ako dito, may nakikita ako dito, pero it doesn't Naku, mean... gumamit ng ng cellphone apps. na sila yung... Cellphone ba yung gamit niya? Pagka cellphone ang ginamit, Hindi, bahala kayo, or maligno na pinagsususpetsahan natin, hindi sila ganun kalakas to cause that. Ayan si Adam! Ito, idol ko si Adam. Adam Reyes. Satellite. Could you stand in that area? Tell me if you feel the yung vibration dyan. You felt it? Ang nangyari dito is not paranormal. There are no signs of anything na namamalagi as in yung nakatambay dito. Kahit yung nakatambay dito, wala yan. Tinanong din namin ang isang eksperto para ipaliwanag. Gusto ko yung si to be fair naman, si Adam Reyes naman ay paranormal investigator din naman yon.
Naniniwala din sa multo yon. Kaya lang, skeptic yun eh. Hindi mo basta-basta mapaniwala yon. Idol ko yun si Adam. Maraming may ayaw dun eh, pero maano ko yun si Adam. Ang mga glitch sa CCTV tuwing dumadaan si Jen. Yun nakikita niyo na nagiging black and white, tapos naging color, tapos biglang dumidilim-dumidiwanag. Usually kasi yung camera yun nung nag-automatic siya ng auto-adjust. Ang nakita ko kasi pansin ko, kaya nagkagano, kasi binuksan niya yung pinto, magbabago yung Di ba? Di ba? Tama yung explanation ko o hindi? room, tapos mag-a-adjust ngayon yung light source in a very short span of time. Pero papaano ipaliliwanag ang mga gamit na bigla na lang nasisira nang wala namang humahawak o gumagalaw? Pwede kasi yung adhesive uneven yung pagkakalagay. Tsaka ang tiles kasi, once na nilagyan mo yan ng tile cement, dapat dyan tinatap nila ng konti eh. Pinupukpok nila ng mahina yan para lalong mapipimo yung adhesive. Pero from the looks of it, di siya napukpok na maigi. Sa table nyo, ang pinaka-support na lang is yung 3 paa. Tapos nakapatong lang siya dyan, di ba? So ang nangyayari, wala naman siyang frame na pwedeng mag-prevent dun sa ng glass, pag-expand ng bongga. So pag may nagkaroon ng hindi pantay na pressure or kung anumang fracture na nandun lang sa loob before, since wala siyang support, pwede na siyang mabasag ng tuloy-tuloy. Kumbaga, may sabi ko na ganun din ang diagnosis ko eh. May underlying, may underlying damage na. Tama ba? gagapang na yung fracture ng nun. Hindi mo talaga malalaman kasi Ano sabi niya? tuloy. Kumbaga gagapang na yung fracture ng nun. Hindi mo talaga malalaman kasi napakaliit nga minsan yung mga fractures ng salamin na may pwede pala gamitin ng fracture sa salamin. May napakaliit nung crack. 'Di ba? From time to time kasi may stress yung bibigay yon. Katulad nga ng kwento ko doon sa salamin ng showroom, 'di ba? Ganon din yung nangyari. Yan. Kasi hindi mo nakikita sa microscope lang nakikita yung mga impurities na yon. I already saw several aspects. One, maluwag yung tornilyo. Kada tama dun sa lamesa, syempre, sasandal yung baby, papatungan yung lamesa and everything. Kada sagi dun sa lamesa, luluwag ng luluwag yung pinaka-foundation. God, dinededicate namin sa iyo itong bahay na ito. Nagpasya si Sofia na pabendisyonan ang kanilang bahay. We come against you. Get out of this house in Jesus' name. At least napayapa na kami na kung meron man, hindi ganun kalakas. Siguro, hindi rin siya kayang manakit, kaya medyo naging payapa na yung isip ko. Ito'y mabait na bata. Kaya kahit meron man, ay madadala naman siguro sa prayers. So, hindi nyo siya papakawalan? Hindi naman po. Buti naman. Buti naman daw. Buti naman. Ang ating mga tahanan, proteksyon natin sa kapahamakan. Pero papaano? Tsaka magtataka ka bakit kung poltergeist man yun, bakit yung tanging dalawa lang na yun yung na-capture? Yung nalaglag ang tiles, tsaka yung nabasag na salamin. Wala nang iba. Diba? May CCTV na yung bahay mo. Dahil kung talagang infested ng poltergeist yun, hindi lang yun ang makakapture mo dapat. Diba, mga men? So, anyway, bahala kayo kung maniniwala kayo dyan. I'm so sorry po kung may ma-offend na naman sa reaction video ko. Napansin ko kasi dito, ang pattern ng KMJS, gagawa nila stretch nila yung story yung history na siya ay, nung bata ay binangungot, parang ganun din yung sa kasambahay niya, hanggang sa iniugnay diyan, sabay bandang huli babasagin ng mga skeptic, ng mga experts. So napatunayan na hindi naman talaga cause nun ay paranormal. 'Di ba? Kaya nga sa mga taong spiritual mas maganda ganito kasi para safe kayo kasi nawawalan kasi kayo ng credibility kadalasan Pagka halimbawa dinidetermine nyo agad na paranormal yung isang bagay, dapat ang gawin nyo muna, mga kababayan ko, investigate muna ano ba talaga yung cause nung nangyari. Baka may mga possibilities na ganon. Ang problem kasi minsan, nawawala na yun sa equation Basta pag may nangyari na kakaiba, paranormal na agad. Pero hindi natin alam, may mga explanations kasi yun na ganon. So, mga kababayan ko, yun lang po muna mapapag-usapan natin. Maraming salamat po. Bye-bye. Bungo TV, tagapagtanggol ng katwiran sa ilalim ng ambon sa dilim na kaharian. Isang salubong sang galang
sa'yo'y alay sa pagtatanggol na katotohanan. Patuloy na itinatano lang pagod, walang palya.